Sa mga pahina ng ating kasaysayan, may isang pangalan na nangingibabaw. Isang dato na hindi yumukod sa dayuhan. Siya ang simbolo ng katapangan, ang unang nagtanggol sa kalayaan ng ating bayan. Mula sa Mactan, Cebu, ipinanganak ang alamat ng ating unang bayani. Sino siya? Mayaman sa kwento, maraming kontrobersya. Pero sino nga bang nasa likod ng mga caption at headline? Ang paghahanap sa katotohanan, ang pag-unawa sa nakaraan. Sa isang espesyal na dokumentaryo. Handa ka na bang makilala siya? Siya si Datu Lapu-Lapu. Lapu-Lapu, ang unang bayaning Pilipino. Kakaunti ang naitalang detalye tungkol sa buhay ni Lapu-Lapu, maliban sa mga isinulat ng chronicler ni Magellan na si Antonio Pigafetta. Batay sa mga haka-haka at tradisyon, si Lapu-Lapu ay dating naging kaibigan ni Raja Humabon ng Cebu, ngunit nagkaroon sila ng alitan na nagbunga ng kalayaan ni Lapu-Lapu sa isla ng Mactan. Si Lapu-Lapu ay kinikilala bilang dato ng Mactan na may matibay na paninindigan at ayaw magpasakop sa sinuman. May mga naniniwala rin na siya ay isang Muslim na kilala sa tawag na Salip Pulaka o Khalifa Lapu. Ang pinuno ng Mactan. Noong Marso 15, 1521, dumating sa Pilipinas ang ekspedisyon ng Portuges na si Fernando Magallanes o Ferdinand Magellan na naglalayag para sa korona ng Espanya. Madali niyang napasuko si Raja Humabon na agad nagpabinyag sa Kristyanismo at nangakong magbibigay tribute sa hari ng Espanya. Inutusan ni Humabon ang iba pang dato na sundin ng kautusang ito. Ngunit si Lapu-Lapu ay mariing tumanggi. Huwag niyo kaming lilibakin. Mayroon kaming sariling pamahalaan at sariling batas. Hindi kami magpapasakop sa dayuhan. Itinuring ni Magellan ang pagtanggi ni Lapu-Lapu bilang isang paghamon sa kapangyarihan ng Espanya. Sa tulong ni Raja Humabon at ni Datu Zula na kalaban ni Lapu-Lapu, naghanda si Magellan upang lusubin ang Mactan. Ang layunin ay ipakita sa mga katutubo ang lakas ng armadong Europeo. Ang labanan sa Mactan, ang kadaugan. Madaling araw ng Abril 27, 1521 nang magtungo si Magellan sa Mactan kasama ang humigit kumulang na 60 armadong Kastila. Ngunit nagkamali si Magellan sa kanyang pagtatasa. Dahil sa mababaw na tubig, hindi nakaabot sa dalampasigan ang kanyang mga barko, kaya napilitan siyang lumusong kasama ang kanyang mga sundalo. Sa kabilang dako ay naghihintay ang tinatayang 1,500 mandirigma ni Lapu-Lapu. Ang taktika ni Lapu-Lapu ay henyo. Alam niyang limitado ang kakayahan ng mga Kastila sa mababaw na tubig at hindi epektibo ang kanilang malalaking armas sa malapitang labanan. Iniwasan ng mga mandirigma ni Lapu-Lapu ang mga bala at sibat ng Kastila. Itinuon nila ang atake sa mga bahagi ng katawan na walang proteksyon, lalo na ang mga binti. Sa gitna ng kaguluhan, tinamaan ng sibat si Magellan. Agad siyang sinalakay ng mga mandirigma. Si Ferdinand Magellan, ang explorer na naghangad na bilugin ang mundo at sakupin ang Mactan, ay napatay sa labanan. Sa loob lamang ng 1 oras, nagapi ni Datu Lapu-Lapu at ng kanyang mga mandirigma ang puwersa ng Espanya. Ang labanan sa Mactan ay hindi lamang isang simpleng labanan. Ito ang unang pagtatagumpay ng mga Pilipino laban sa banyagang mananakop. Si Lapu-Lapu ay nananatiling misteryo. Ang kanyang eksaktong kapanganakan at kamatayan ay nananatiling hindi tiyak sa kasaysayan. Ngunit ang kanyang pamana ay maliwanag. Kinikilala siya bilang pinakaunang bayaning Pilipino na nagtataguyod ng kalayaan at karangalan. Ang kanyang tapang ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga Pilipino. At ang kanyang pangalan ay simbolo ng hindi matitinag na paglaban at pagmamahal sa bayan. Ang kanyang kwento ay paalala na ang kalayaan ay hindi ibinibigay.
ito ay ipinaglalaban.